Isang magandang oras po sa ating lahat. Muli po, ito po ang perpektong gobyerno espiritual or God's Kingdom. Ito po ay itinayo ng aming mahal na batalang ama, Elpidio Vasquez de la Peña Rizal Coronado. Ito po ay hindi isang relihiyon, kung hindi po, ito po ay isang samahan ng may pananampalataya sa Diyos na buhay at may katawan. Ang aking pong aral na ibinabahagi sa inyo ay hindi po galing sa aking sariling kaalaman. Ito po ay katuruan ng aming mahal na batalang ama, Elpidio Vasquez de la Peña Rizal Coronado, dito sa perpektong gobyerno espiritual or God's Kingdom. Ang aking pong aral na ibabahagi sa inyo ay itong tungkol sa langit. Dahil po ang mga aral na ating narinig sa mga pastor at sa mga simbahan, ang Diyos ay nasa langit. Alam niyo po ba na ang Diyos ay nagpapahanap? Ito po ay mababasa natin sa unang Kronika, Kapitulo 16 at ang bersikulo ay 11. Ganon din naman po sa awit 105 at ang bersikulo naman ay 4. Basahin ko po sa inyo ang nasusulat dito sa unang Kronika, Kapitulo 16, ang bersikulo ay 11, na ang Diyos ay nagpapahanap. Ito po ang nasusulat. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kaniyang lakas. Hanapin ninyo ang kaniyang mukha na palagi. Sa awit 105 at ang bersikulo ay 4, ito po ang nasusulat. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kaniyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kaniyang mukha magpakailanman. Maliwanag po na ang Diyos ay nagpapahanap. Kasi nga po, ayon po dito sa nasusulat, ang Diyos ay may mukha na dapat nating hanapin magpakailanman. Kung ang Diyos ay nasa langit na gaya ng itinuturo sa mga simbahan o ng mga pastor, paano natin siya nga hanapin? Na itinuturo nila na ang langit na kung nasaan ang Diyos ay ang kalawakan. Tayo po ba ay makakaakyat sa langit na gaya ng itinuturo nila na ang kalawakan naroon ang Diyos? Di ba po napakahirap sa ating mga tao na makaakyat sa langit para lamang maghanap ng Diyos? Alam niyo po ba na meron tayong tatlong langit na mababasa dito sa banal na kasulatan? Sa pangalawang Korinto, Kapitulo 12, ang bersikulo ay 2, na merong tatlong langit. Basahin po natin. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Maliwanag po na merong tatlong langit. Ayon po dito sa nasusulat, ikatlong langit. Ano naman itong tatlong langit? Saan itong unang langit? Saan itong pangalawang langit? At saan itong pangatlong langit? Basahin po natin ang nasusulat sa Genesis Kapitulo 1, bersikulo 1 at 8. Ito po ang nasusulat. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa 8, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Maliwanag po na unang nilikha ng Diyos ang langit at kanya itong tinawag na kalawakan. Ito ang unang langit ay ang kalawakan. Ano naman ang patibay at patunay na inilagay ng Diyos dito sa kalawakan? Basahin po natin sa Isaias Kapitulo 13, ang bersikulo ay 10. Ito po ang nasusulat, sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak ni Yaon hindi magbibigay ng kanyang liwanag, ang araw ay magdidilim sa kaniyang pagsikat at hindi pasisilangin ng buwan ang kaniyang liwanag. Ito po ang mga inilagay ng Diyos sa kalawakan, bituin, araw at ang buwan. Kung ang unang langit po ay napakataas na tinawag ng Diyos na kalawakan, saan naman itong pangalawang langit? Kung ang unang langit ay napakataas, ang pangalawang langit naman po ay mas mababa sa unang langit. Basahin po natin ang nasusulat sa Jeremias Kapitulo 4, ang bersikulo ay 25.
Ito po ang nasusulat. Ako'y nagmamasid at narito, walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakakatakas. Basahin po natin sa salin sa wikang English. I beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled. Dito sa pangalawang langit ay walang tao. Ngunit ang mga ibon ay malayang nangakakatakas. Ang pangalawang langit pala ay mas mababa sa unang langit na tinawag ng Diyos na kalawakan. Ito ang pangalawang langit na tinawag ng Diyos na himpapawid. Ang mga itinuturo sa mga relihiyon, ang Diyos ay nasa langit na kung saan itong nasa itaas natin. Basahin po natin ang nasusulat sa Deuteronomio Kapitulo 30, ang bersikulo ay 12. Ito po ang nasusulat sa Deuteronomio Kapitulo 30, ang bersikulo ay 12. Wala sa langit upang wag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Maliwanag. Deuteronomio Kapitulo 30, ang bersikulo ay 12. Juan 3:13, wala sa langit, walang umakyat sa langit. So, maliwanag po na wala doon ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Ang unang langit ay ang kalawakan. Ito po ay nasa itaas natin. Ang pangalawang langit ay ang himpapawid na nasa itaas din natin. Dito na po tayo sa pangatlong langit. Kasi nga po, sa unang langit at pangalawang langit, wala doon ang Diyos. So, dito sa pangatlong langit natin, mahanap ang Diyos. Ano itong pangatlong langit at nasaan itong pangatlong langit? Balikan po natin ang nasusulat sa pangalawang Korinto, Kapitulo 12, ang bersikulo ay 2. Ito po ang nasusulat. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan aywan ko, maging sa labas ng katawan aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Dito po sa talata na ating binasa, ang magiging basehan po natin dito ay itong si Hesukristo, na kung saan itong isang lalaki ay inagaw sa kanya dito sa ikatlong langit. Ito po ang tanong. Nasaan ba si Hesukristo at saan siya nakita? Ito pong si Hesukristo ay nakita at nakilala sa bansang Israel. Saan ba itong bansang Israel? Sapagkat ayon dito, yung isang lalaki na inagaw kay Kristo ay nasa ikatlong langit. Ang bansang Israel po ba ay nasa langit? Maliwanag po na ang bansang Israel ay bahagi dito sa lupa. So, ang pangatlong langit ay nandito sa lupa. Sino itong pangatlong langit? Balikan po natin ang nasusulat sa Juan 3:13. Ito po ang nasusulat. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Sino itong anak ng tao na nasa langit? Si Hesukristo. Saang langit nanggaling si Jesus? Ayon po dito sa aking binasa, walang umakyat sa langit. Ang tanong, saang langit nanggaling si Hesukristo? Na sinasabing siya ay nasa langit. Alam niyo po ba kung ano itong pangatlong langit? At sino ito? Basahin po natin ang nasusulat dito sa Isaias Kapitulo 44, ang bersikulo ay 23. Kung sino ba itong pangatlong langit? Ito po ang nasusulat. Magsiawit, o kayong mga langit, sapagkat nilikha ng Panginoon. Kayo'y magsihiyaw, mga lalong mabababang bahagi ng lupa, kayo'y mabiglang magsiawit, kayong mga bundok o gubat,
at bawat punong kahoy na nandyan, sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob at magpakaluwalhati sa Israel. Magsiawit o kayong mga langit. Sino po ba ang mga nagsisiawit na tinawag na mga langit? Di ba po, walang ibang mga nagsisiawit kundi ay tayong mga tao. Dagdagan pa po natin ang patibay na tao nga talaga ang siyang tinutukoy na langit. Basahin po natin itong nasusulat sa Deuteronomio Kapitulo 32, ang bersikulo ay 1. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang mga salita na aking bibig. Sino po ba ang may mga pakinig na tinawag na langit? Tayo pong mga tao. Tayo pong mga tao ang tinutukoy na makinig kayo o mga langit. Ngayon, dito po sa tatlong langit na aking ibinahagi sa inyo, dahil nga po meron tayong kautusan na kailangan nating hanapin ng Diyos magpakailanman. Dito sa tatlong langit, saan natin hahanapin ang Diyos? Dito sa unang langit na kung saan ito ay napakataas. O dito sa pangalawang langit na mas mababa sa ikalawang langit. O dito sa pangatlong langit na kung saan ang pangatlong langit ay tayong mga tao. Na kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao. Kasama natin. Kaya nga po siya nagpapahanap sa atin. Dahil siya ay makita. Kaya po, walang makakita sa Diyos dahil sa mga maling aral na itinuro sa mga simbahan ng mga pastor na ang Diyos ay nasa langit. Dahil hindi nila naintindihan na mayroon palang tatlong langit na kung saan natin makikita ang Diyos. Dagdag at patunay na ang Diyos ay nagpapahanap. Basahin po natin sa Amos Kapitulo 5, ang bersikulo ay 6. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay. Baka siya'y sumigalbong parang apoy sang bahayan ni Jose at supukin yaon at sa bitil ay walang makapatay niyaon. Maliwanag po na pinag-uutos sa atin na hanapin natin ang Panginoon at tayo'y mga bubuhay. Hindi gaya ng mga itinuturo sa mga simbahan at ng mga pastor na bago natin makita ang Diyos, tayo ay mamamatay muna. Dapat nating maunawaan itong tungkol sa langit na kung saan ang Diyos ay nagpapahanap. Ayon dito sa aking binasa, hanapin natin ang Diyos at tayo'y mga bubuhay.
Ganoon din po sa Jeremias Kapitulo 29, ang bersikulo ay 13, ang Diyos ay nagpapahanap. Basahin po natin. At inyong hanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ang Diyos ay ating masusumpungan kung siya'y hahanapin natin ng ating buong puso. Sa Gawa 17, ang bersikulo ay 27. Patunay din po na dito sa nasusulat, nagpapahanap ang Diyos. Marami pong patunay at patibay dito sa banal na kasulatan na ang Diyos ay makita at nagpapahanap. Basahin po natin. Upang kanilang hanapin ang Diyos baka sakaling maapuhap nila at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Bakit po? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kasama natin siya. Ang Diyos ay may muka. Ang Diyos ay nagpapahanap magpakailanman. Ang Diyos ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Siya po ay nagkatawang tao. Kasama natin dito sa pangatlong langit, dito sa sanlibutan. Dito nagpapahanap ang Diyos. Bakit patuloy ang kamatayan ng mga tao dito sa sanlibutan? Sa bawat bagong taon, bago matapos ang taon, mga trahedya, lindol, sunog, baha, marami ang mga namamatay. Ano ba ang dahilan? Basahin po natin ang nasusulat dito sa pangalawang Kronika, Kapitulo 15, ang bersikulo ay 13. Kung bakit napakaraming tao ang namamatay, taon-taon, na hindi natin maisip. Bakit itong mga nangyayari? Basahin po natin. Ito po ang nasusulat. At sino mang hindi humanap sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ay papatayin. Maging maliit o malaki, maging lalaki o babae. Dahil papatayin pala ang hindi humanap sa Panginoon ng Diyos ng Israel. Sino? Si Jesucristo? Hindi na po si Jesucristo ang pinapahanap, sapagkat si Jesucristo po ay namatay na. At gaya nga po ng sinasabi, siya ay muling babalik. Kaya ito po ang sinasabi. Ang sinumang hindi humanap sa Diyos ng Israel ay papatayin. Yung Diyos na nabuhay ng Israel pagkatapos ng ikatlong araw. Ito ang ipinapahanap. Sino itong Diyos na muling nagbalik? Nasaan siya dito sa tatlong langit? Basahin po natin ang mga patibay at patotoo na ang Diyos nga ay nandito sa lupa. Sa Awit, Kapitulo 47, ang bersikulo 7 at 8. Ito po ang nasusulat. Sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa, magsiawit kayo ng mga papuri na may pangunawa. Ang Diyos ay nagahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nauupo sa kanyang banal na luklukan. Maliwanag po, ang Diyos ay hari ng buong lupa. Ang Diyos ay maghahari sa mga bansa. Hindi po sa langit, na gaya ng itinuturo ng mga pastor, mga pari sa simbahan, na ang Diyos ay nasa langit, kung saan itinuturo nila itong sa itaas natin nandoon ang Diyos. At sa Isayas Kapitulo 2, ang bersikulo 2, kung saan matatatag ang luklukan ng Diyos.
Ito ba ay sa langit o dito sa lupa? Basahin po natin. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok na bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol, at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Ang bahay ng Diyos ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, matataas sa mga burol. Ang mga tao ay magsisiparoon sa Kanya. Saan? Sa Kanyang kaharian, sa Kanyang luklukan. Saan? Dito sa lupa matatatag ang kaharian ng Diyos. Sana po ay naunawaan ninyo ang aking aral na ibinahagi sa inyo, na kung saan naroroon ang Diyos, saang langit naroroon ang Diyos. Ang Diyos po ay nasa pangatlong langit. Hanggang dito na lamang po ang aral na aking ibabahagi sa inyo tungkol dito sa langit, na kung saan nalaman ninyo na meron tayong tatlong langit, kung saan natin makikita at mahahanap ang Diyos dito sa tatlong langit. Siya po ay wala sa taas natin. Sa kalawakan, sa himpapawid, wala po doon ang Diyos. Ang Diyos ay nandito sa sanlibutan, kasama natin. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ngunit sa Kanyang pagbabalik, sino ba si Jesucristo? At bakit sa Kanyang muling pagkabuhay, hindi Siya nakilala ng Kanyang mga apostol? Ano ang nangyari? Ano ang itsura ni Jesucristo sa Kanyang muling pagkabuhay? Bakit hindi na Siya nakilala ng Kanyang mga alagad o ng Kanyang mga apostoles? Ito po ang sunod na aral na aking ibabahagi sa inyo. Itong tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sino Siya? Nasaan Siya? At ano ang Kanyang pangalan? Sapagkat mababasa po natin sa Apokalipsis Kapitulo 3, ang bersikulo ay 12. Siya po ay may bagong pangalan. Basahin po natin itong nasusulat sa Apokalipsis Kapitulo 3, ang bersikulo ay 12, tungkol sa Kanyang bagong pangalan. Ito po, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buwat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang Diyos ay meron ng bagong pangalan, hindi na Jesucristo. Marami pong salamat sa inyong panunood. Muli po, ito po ang perpektong gobyerno espiritual or God's Kingdom. Ang aral pong aking ibinahagi sa inyo ay hindi po mula po sa aking sariling kaalaman. Ito po ay turo sa amin ng aming mahal na bathalang ama, Elpidio Vasquez de la Peña Rizal Coronado, na siyang may tayo ng perpektong gobyerno espiritual or God's Kingdom. Salamat po at magandang oras po sa ating lahat.